dinala na namin ang pera. Pakawalan mo sila ngayon. Sila ang aking tunay na magulang at mga kapatid na lalaki. Dinukot ako noong bata pa. Nahanap nila ako, kaya hindi sila malapit sa akin. Ngunit ang ampon na anak na babae ay malapit sa kanila. Tatay, nanay, iligtas ako. Ihulog mo ang pera. Nat, huwag kang matakot. Wen, ikaw rin. Ililigtas ko kayong mga dalaga. Nanay, Magtiis ka. Pakakawalan ko ang tunay na anak na babae ng mga Zan. Sabihin mo sa akin, sino ang tunay na anak? Nabigo kang tuparin ang iyong pangako. Pumili ka ng isa ngayon. Kung hindi, papatayin ko silang dalawa. Nanay, ayaw ko mamatay. James, iligtas mo ako. Malubha ang sugat ni Nat. Hindi niya kaya. Mahina si Nat. Hindi niya matitiis ang ganitong pagpapahirap. Lumaki si Wen sa probinsya. Kakayanin niya ito. Maaari nating iligtas siya. Pagkatapos nating makalabas. Ngunit, anak ko rin si Wen. Nanay! Pakiusap. Piliin mo si Nat. Nanay, dapat mong piliin si Nat. Pumasok si Nat sa top 10 ng Genius Artist Contest at inanyayahan sa seremonya ng paggawad. Kung ipahayag nila si Nat bilang kampiyon bukas, pamilya natin makakatanggap ng tulong sa Ascend Corp ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Tersol. Oo, nanay. Anong magagawa ni Winnie para sa Zan? Eksakto. nanay. Masakit. Siya, ang tunay na anak na babae ng mga Zan. Wen, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Mag-iipon tayo ng pondo kapag nakalabas na. Huwag mong saktan ng anak ko. Pinili mo ang iyong peking anak, pero nagkukunwari ka pa rin dito. Nakadidiri ka talaga. Umalis ka na. Kung hindi, iiwan ko ang isang binti ng anak mo. Tumakbo ka na. Tayo na. Bilis. Dahil sinabi nilang peke ka. Mamatay ka na lang. 100 million? Babayaran kita para matubos ko ang sarili ko. 100, 1K, 10K, 100K, 1M, 10M. Saan mo nakuha ang pera? Genang, Zan, Zan, Boss, hindi ko alam na galing siya sa Ascend Corp. Gang, Zan, gising na. G. Zeller. Sige, Tanggaw. Gen Zon. Nangako ka na babayaran mo ako ng 100 milyong dolyar. G. Zeller. Dalhin mo sila sa presinto. Sabihin sa legal team ng Ascend, siguraduhin makatanggap sila ng mabigat na sentensya. Patawarin mo ako, Gen Zan. Geng, Zan, inampon ka ni G. Burke. At ibinigay sa iyo ang Ascend Corp. Dapat ay namumuhay ka ng maganda. Pero, gusto mong bumalik sa iyong mga tunay na magulang. At ikay inabuso. Lastly, kawawa naman. Ako ang may kagagawan nito. Lahat. Ganun, Zan, dahil nangyari na ito. Magpatuloy ka na lang. Sa ngayon, dapat mong agawin ang Ascend Corp sa lalong madaling panahon. Lahat sa Ascend Corp ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ako ang mamamahala sa Ascend Corp? Paano naman si Alex? Gang, Zan, si G. Burke ay may stage 4 na cancer. Pumanaw siya. 1 linggo na ang nakalipas. Gang, Zan, pakikiramay sa iyong pagluluksa. May isa pang bagay.
Unang seremonya ng paggawad ng parangal para sa Genius Artist Contest. Gaganapin bukas ng gabi. Ang Ascend Corp, ang investor. Maraming tao ang nais na makita ka roon. Sino ang kampiyon? Ikaw, Geneng, Zan. Nanay, dapat mong piliin si Nat. Anong magagawa ni Winnie para sa Zan? Anong magagawa ko para sa mga Zan? Maaari kong ibigay sa mga Zan ang kayamanan, pero hindi mo ako pinili. G. Zeller. Lahat ng aking tropeo ay nasa Zan Manor. Ako mismo ang kukuha. Sa oras na, umalis ako sa Zan Manor. Ako na ang magiging chairperson ng Ascend Corp. Hindi anak ng sinuman. O kapatid. Nat, ito ang regalo ko sa iyong kaarawan. Buksan mo pagkatapos mong pahirin ang mga kandila. Ito ay galing sa akin. Maligayang kaarawan, kapatid. Galing sa akin, limitadong edisyon na Porsche. Salamat, tatay, nanay. Nasaan ang regalo ko? Ulila ka. Tiyak na inihanda ko ito. Ito ay galing sa akin. Gusto mo ba to? Oo. Winnie, paano ka nakatakas? Winnie, paano ka nakatakas? Win, paano ka nakatakas? Sabi mo susubukan mong iligtas ako. Pero nagdiriwang kayo ng kaarawan ni Natalie. Winnie, ayos ka na ngayon. Bakit ka pa mag-ingay tungkol dito? Oh, tinawag namin ang pulis. Ililigtas ka nila. Tinawag ang mga pulis? Hindi mo ba alam na papatayin nila ako dahil doon? Kung hindi kami tumawag ng mga pulis, inaasahan mo bang babayaran namin ng ransom? Kinuha ni Dad at Mom ang lahat ng cash na mayroon kami para iligtas si Nat. Bilang ate niya, hindi mo na lang ba mapagbibigyan? Simula pa lang, ang gusto mong iligtas ay palagi ng si Natalie. Ano ang ibig mong sabihin na gusto lang naming iligtas si Nat? Mahusay si Nat sa pagpipinta. Inanyayahan siya sa seremonya ng paggawad ng Genius Artist Contest. Ipinagmalaki niya ang aming pamilya. Dapat ba naming iligtas ka imbes na siya? Iniisip mo na walang kwenta ako. Kaya ang buhay ko ay walang kabuluhan, ha? Winnie, ano naman kung ikaw ang kanilang anak na tunay? Ako na lang ang magiging nag-iisang anak na babae ng mga Zan. Dad, Mom! Kasalanan ko. Nakipag-away si Winnie sa inyo dahil sa akin. Nat, hindi mo problema. Nagiging walang katwiran si Winnie. Bukod pa riyan, hindi namin matiis na makita na pinahihirapan ka ng mga mangkidnap. Pero okay lang sa inyo na makita ako na pinahihirapan? Winnie, hindi yun ang ibig sabihin ni Sean. Tama na, Win. Dahil nakabalik ka na, sigilan mo na ang pagiging mababaw. Nagiging mababaw ako? Ako ang iyong tunay na kapatid. At anak ninyo. Pasensya na, Wen. Hindi ko sinasadya iyon. Pero, paano mo nasabi ang ganyang bagay? Kahit hindi ko anak sa dugo si Nat, pinaghirapan ko siyang palakihin. Naiintindihan ko, kayong dalawa ni Nat, bilang mga tunay kong anak. Hindi mo dapat sinabi iyon para saktan si Nat. Nanay, hindi ko sinisisi si Winnie. Win! Ikaw ang tunay kong ina. Hindi kita masasampal. Pero sinampal mo ako para ipagtanggol ang ampon na anak na ito. Iyon ang dahilan kung bakit. Sinampal ko rin siya. Ikaw, tatay, pag-isipan mo ng mabuti. Kung sasampalin mo ako, sasampalin ko si Natalie. When, hindi ko intensyong pintasan ka. Pero paano ka naging ganyan kasama? Oo, Win. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka namin mahal. Ganito ba ang pagmamahal niyo sa akin? Nung nakidnap ka, hinanap ka namin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang bunso naming kapatid. Hindi namin inasahan na magiging ganyan kasama ng ugali matapos manirahan sa probinsya.
Hindi ka karapat-dapat maging anak ng mga Zan. Kung alam lang namin ito noon, hindi ka namin ibabalik. Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagmakaawa sa akin na umuwi. Napakaskwalid na lugar. Kung hindi ko siya kapatid, hindi ako pupunta sa ganitong lugar. Si Winnie ay lumaki sa liblib na baryong tulad nito. Maaari ba siyang maging masama ang ugali? Bahay lang ito sa baryo para ako'y makapagpagaling. Win, desidido ka na bang bumalik? Win, namimiss ka na namin ng tatay mo. Sa lahat ng mga taon, hinanap ka namin. Sumama ka na sa akin pauwi, pakiusap. Tatay mo, mga kapatid mo, at ako, pagbabayaran namin ito sa iyo. Alex, sila ang tunay kong magulang. Matagal akong nawala at hinanap nila ako. Ano man ang mangyari, kailangan kong bumalik. Bukod pa riyan, nais ko ring mahalin ang aking pamilya. Nakiusap ba tayo sa kanya? Sige. Kahit na ginawa natin, hindi ba namin maayos na trinato? Palagi mo kasing ikinukumpara ang sarili mo kay Nat. Inaapi mo siya sa lahat ng mga taong ito. Ganito ba kahirap para sa iyo na tanggapin siya? Win, sabihin mo sa akin, hindi ba't mabuti kaming trato sa iyo? Win, tingnan mo, bagong damit ito para sa iyo. Salamat, nanay. Ako, sina Charles at Sean, naghanda ng regalo para sa iyo. Tatay! Nanay! Masakit ulo ko! Marahil hindi pa ako ganap na gumaling sa trangkaso. Ayos ka lang ba? Patingin ako. Sean! Gusto ko rin ng regalo. Regalo? Heto, tingnan mo kung magustuhan mo. Ito ay galing sa akin. Nat! Hindi sinasadya kong itulak ni Win. Hindi ko siya itinulak. Win, paano mo naapakan ang kapatid mo? Pumunta ka sa sulok at mag-isip. Win, paano ka nangahas na apihin ang kapatid mo? Pumunta ka sa sulok at magmuni-muni ka. Nitong 2 taon, hindi ka naging mabuti sa akin. Kalokohan. Sean, huwag mo na lang siyang pansinin. Normal lang na hindi niya matanggap si Nat. Magaling si Nat. Ipinagmamalaki siya ng pamilya natin. Matsamis ang masunurin siya. Well, Win, masama makitid ang isip. Tama na. Win, kaarawan ni Nat. Ngayon, ligtas kang nakauwi. Sakto sa oras para sumama sa amin sa birthday party ni Nat. Huwag mo na akong isama. Mag-empake na ako ng gamit ko. Gamit? Anong gamit? Aalis na ako sa Zan Manor. Saan pupunta ang probinsyana mo? Pagkatapos umalis sa Zan Manor? Kaya babalik ka sa probinsya? Hindi pwede. Hindi mo tatalikuran ang kayamanan na ibinigay sa iyo ng pamilyang Zan. Sa tingin mo ba, ang kayamanan ng pamilyang Zan ay sapat na para sa akin? Hindi ba ito sapat para sa iyo? Oh? Gusto mo bang maging boss ng Ascent Corp? Tama na, Sean. Tigilan mo yan. Malungkot si Win. Pinili natin si Nat. Bilang kanyang mga kapatid, dapat natin siyang pagtiisan. Win, pwedeng tumigil ka sa pagiging makitid ang isip at pagiging maingay? Tingnan mo siya. Tama ang desisyon nating hindi siya piliin. Kung hindi niyo ako pinili? Hindi ako ang dapat. Malungkot. Win, tama na. Humingi ka ng tawad kay nanay. Wala akong nagawang mali. Kayong mga tao, wala man lang pakialam sa inyong pamilya. Win, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan, lumayas ka sa Zan Manor at huwag ka nang tumapak muli sa bahay namin. Sige. Aalis na ako. Hindi na kailanman. Ako tutungtong sa Zan Manor. Winnie, peke ang lahat ng tropyong ito, di ba? Gusto mo mapahanga sina tatay at nanay para magustuhan kanila.
Natalie, pumunta ka sa impyerno. Ipapaalam ko sa'yo kung sino ang pupunta sa impyerno ngayong araw. Winnie, paano ko sabihin ko sa'yo? Ako lang ang paniniwalaan nila. Sinusubukang ipagawa sa akin? Paano kung tulungan kita? Ikaw? Hindi sapat? Bibigyan pa kita ng ilang sampal. Bobo ka ba? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga Zan? Hindi! Winnie, wag mo akong sampalin. Nat! Winnie, ano ang ginawa mo kay Nat? Sabi ni Winnie, inagaw ko ang mga magulang at kapatid niyang lalaki. Winnie, hindi ko kailanman nais na agawin sila sa'yo. Huwag mo akong paalisin sa Zan Manor, pakiusap. Nat, huwag matakot. Walang magpapaalis sa'yo. Winnie, napakalupit mo. Ikaw talaga, masamang sinampal si Nat. Oo, sinampal ko siya. Siya ay karapat-dapat. Walang utang na loob. Sean, ikulong mo siya sa bodega para magmuni-muni siya sa sarili niya. Sumama ka sa akin. Manatili sa loob at pag-isipan mo ang sarili mo. Kumusta na? Masama ba ang pakiramdam mo? Winnie, sisiguraduhin kong mapaalis ka sa Zan Manor. Na, ayos ka lang ba? Na, anong nangyari? James, wag mong sisihin si Winnie. Hindi niya sinasadya yun. Winnie Zan, paano ka naging napakalupit? Nagpapanggap lang siya. May konsensya ka ba? Malakas ang pagdurugo ni Nat. Pero sabi mo nagpapanggap lang. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Hindi ko kailangan kayong lahat na maniwala sa akin. Aalis ka na. Matapos mong gawin lahat sa'yo kay Nat. Saan ka pupunta sa gabi? May pera ka ba? Ano ba talaga gusto mo? Bakit mo ginawa lahat to? Kung dahil hindi kami nagbayad ng pantubos para iligtas ka, pwede mo kaming sisihin. Papa at Mama, bakit mo sinaktan si Nat kung hindi dahil sa iyo? Hindi sana naagaw si Nat at pinahirapan. Anong kinalaman? Noon sa akin? Umuulan kagabi. Lumabas si Nat para bigyan ka ng payong at naagaw. Binigyan niya ako ng payong? Hindi naman siya ganoon kabait. Naagaw ako dahil sa kanya. Kung hindi niya ipinilit na pumunta sa liblib na kalye, hindi sana tayo naagaw. Natalie, binayaran mo ba ang mga nang agaw? Hindi ko ginawa. Papa, Mama, inaakusahan ako ni Winnie. Tama na, Winnie. Binigo mo kaming lahat. Tungkol dito. Kayo ang mga bumatiko sa akin. Mula nang ako'y umuwi. Lahat kayo ay walang dahilang nagsisisi sa akin. At kampi kay Nat, nagtataka na ako. Kung ako ba talaga ang anak ninyo? Tama na yan. Hihinto ka lang ba kung dalhin kita sa presinto? Presinto? Maaari kang pagbintangan ng pagpatay sa ginawa mo kay Nat. Winnie, lumuhod ka kay Nat
at humingi ng tawad sa kanya ngayon. Sean, Gaano kakatapang nasaktan ako? Nagbabayad ka sa ginawa ni Dad. Siniraan mo ako. Kaya kailangang magbayad si Sean para doon. Bitawan mo. Humingi ka ng tawad kay Nat ngayon. Winnie, sinabi kong humingi ng tawad kay Nat. Hay naku, Win, Dad. Hindi ako ang may kasalanan. okay lang. Sa huli, siya ang may kasalanan. Oh, karapat dapat siya dito. Napakamasama niya. Tinulak niya si Nat sa hagdan. Win, okay ka lang ba? Ma'am, malamang ayos lang siya. Maliit na buko lang naman yun. Nagkukunwari lang siya. Malamang nagkukunwari lang siya. Naku? Winnie, lahat ba ito ay mga tropeo mo? Lahat ba ito ng mga tropeo mo? Peke ang mga iyan. Hindi naman marunong magpinta si Winnie. Oo. Hindi ko pa narinig na sinabi ni Winnie na marunong siyang magpinta. Winnie, ang kapal ng mukha mong lokohin kami ng peking tropeo. Tiyak nakita niya kung gaano katalino si Nat at kung gaano namin siya kamahal, kaya binili niya ang mga peking tropeong ito. Para lokohin kami at makuha ang atensyon namin. Nakakadiri talaga ang ginawa niya. Talagang kaanga-anga si Nat. Nasa top siya sa unang Genius Artist Contest. Naginanap sa Tersol. Baka nga manalo. Si Nat ng unang pwesto. Sean! Ang Genius Artist Contest. Sa Tarsol ay nagtipon ng nangungunang henyo sa buong mundo. Masyadong mataas ang pag-asa kung manalo ng unang pwesto. Hindi ako tulad ni Winnie. Nanalo siya ng unang pwesto sa paligsahan. Nat, basta ginawa mo ang makakaya mo, kaya ni Nat. Hindi tulad ng isang tao na bumili ng peking tropeo para manloko ng iba. Hindi. Hindi peke ang mga tropyong ito. Alex, Mahal kong Winnie, binabati kita sa pagkapanalo ng unang pwesto sa paligsahan ng Praska. lahat ng ito ay salamat sa iyo. Salamat sa pagsuporta mo sa akin sa mga nakaraang taon. Lahat ay dahil matalino at masipag ka. Kung hindi ka gumastos ng pera, uupahan ko lahat ng maestro ng oil painting para turuan ako. Walang kabuluhan kahit gaano ako katalino. Kaya, para sa iyo ang tropyong ito. Laki na ng batang babae natin. Sean, ang mga tropyong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay mo. Mas mahalaga pa sa buhay ko? Puno ka ng kasinungalingan, ang paimpit. Nanay kung mananalo si Nat ng unang pwesto sa Genius Artist Contest. Bilang kapatid niya, makakasakay ako sa tagumpay niya at mamasdan ang karangalan bilang mayamang tagapagmana sa Tersol. Siyempre, umaasa tayo kay Nat na iangat ang ating pamilya. Nat, ipinagmamalaki kita. Tumigil ka sa panaginip. Pampulo lang ang nakuha niya. Tumahimik ka. Wala talagang mabuting salitang maaasahan sa iyo. Pwede mo ba? Pakiusap. Tumawag ng 911 para sa akin. Oo, sige. Dalhin natin si Win sa ospital. Win! Aray! James, masakit! Nat, okay ka lang? Nat! Dalhin si Nat sa ospital. Bilis! Magmadali! Andari ng kotse. Lumabas ka ng bahay! Winnie! Ang pamilyang Zan. Ito pala ang totoo kong pamilya. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Zan.
Alam ni Alex na ako ang nanalo. Kaya niya sinabing ang pamilya ng nagwagi ay tatanggap ng buong suporta mula sa Ascent Corp. Ginanap niya ang paligsahang ito at nagbigay ng magandang alok dahil sa akin. Oo. Gusto ni G. Burke na gawin ang pamilya mo, isang mahalagang angkan sa bayan. Pero hindi nila pinahalagahan. At nauto ng peking anak. Tapos na ang lahat. Wala na akong kinalaman sa mga Zan. Pero kailangan kong magiganti. Oh, nandito na ang mga Zan. Binabati kita, Ginoong Zan. Nabalitaan kong nakapasok ang anak mo sa 10 pinakamahusay. Haha. Tatay, nanay, tingnan ninyo. Ang unang larawan ay sa akin. Oh, tingnan mo. Ang unang larawan ay gawa ng anak ninyo. Maaari kayang si Binibining Zan ang nagwagi? Tatay, nanay, sabi ko sa inyo, tiyak naman nanalo si Nat. Oh, Pagbati, Ginoong Zan. Makikisosyo kayo sa Ascent Corp. Aasa kami sa inyo sa hinaharap. Oh, Winnie, bakit ka nandito? Kung wala ko, hindi matutuloy ang seremonya. Sino ka ba? Seremonya hindi matutuloy kung wala ka. Oo. Dahil ako ang nagwagi. Kaya mo bang magpinta? Ikaw ang nanalo? Win, umalis ka na ngayon din. Hindi ka pwedeng mag-aaksaya ng oras dito. G. Charles, kilala mo ba siya? G. Zimmer, alam mo? Siya G. Zimmer, katulong lang namin siya. Isang walang halaga. Umuwi ka na ngayon. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Sa tingin mo nakakahiya ako at tinawag mo akong katulong. Nagtataka ako kung paano nakapasok ang isang katulong sa high-end na lugar na tulad nito. Tama ba? Hindi ako katulong. Ako. Hoy, Win, kung mayroon man, pag-usapan natin sa bahay. Ano man yan, payag kami. Tingnan mo, hindi tayo nasa bahay. Hindi ka pwedeng magulo ng ganito. Umuwi ka na ngayon din. Maging mabait ka. Gang. Zan, bakit polite ka sa katulong? Lumalampas na siya ngayon. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Sa tingin mo ba, kahit sino ay pwedeng pumasok? G, Zan, ayusin mo siya bago dumating ang bagong chairperson ng Ascent Corp. Tama ka. Sean, alisin mo siya. Sige. Ma, aalis na ako. Ikaw, Hindi ako katulong. Ako ang panganay na anak na babae ng mga Zan. Akala ko ang mga Zan, iisang anak na babae lang. Ginoong Zan, ano ang nangyayari? Ganito siya manamit. Hindi siya mukhang anak nila. hindi siya ang panganay na anak na babae ng mga Zan. Isang kapatid na babae lang ang meron ako. At iyon si Nat. Oo. Lahat. Bakit namin hindi? Kilalanin ang sarili naming kapatid? Sa tingin mo ba masyado akong kakilakilabot? Kaya ayaw mo akong kilalanin? Tama siya. Pamilya niya sila. Sino siya? Tahimik na ang mga kapatid niyang lalaki. Sabi nila, isa lang ang kapatid nilang babae. Kilalanin mo ako ngayon. Sisiguraduhin kong makikita ng lahat ng pamilya ang tunay mong kulay. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ang tunay na anak na babae ng mga Zan. Pagkatapos kong mawala, inampon nila si Natalie pero hindi nila kailanman nakumpleto ang mga formalidad sa pagpaparehistro. Kaya, ako ang nag-iisang anak na babae ng mga Zan. Lumalabas na hindi pala anak ng mga Zan si Natalie. Hindi. Ako rin ay anak ni na Papa at Mama. Si Natalie ay anak ng pamilyang Zan. Winnie, kung magpapatuloy ka, sasampalin kita. Winnie Zan? Ikaw ay isang Zan? Kung si Natalie Zan ang iyong nag-iisang anak na babae, bakit mo ako tinawag na Winnie Zan? Winnie, mas mabuting magpasalamat ka. Inampun ka namin bilang katulong, kaya nakakain at nakapag-aral ka. Pinagamit pa namin ang apelyido namin. Ito ba ang ganti mo? Oh, nakikita ko na ngayon. Ikaw ay namumuhay ng disente. Ito ba ang iyong pagganti sa mga Zan? Hindi ba siya walang utang na loob?
Alam ko, di ba? Walang utang na loob. Sa lahat ng mga taong ito, wala akong nagastos na isang kusing ng pera ng mga Zan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binayaran na namin ang lahat ng iyong batayang pangangailangan. Pahay na rin ang mga karagdagang klase. Kayun din, binigyan ka namin ng parehong halaga. Tulad ni Nat noong bagong taon. 300,000! 300,000? Binayaran nila ang kanyang pangangailangan kahit ipinadala siya sa karagdagang klase. Nakatanggap siya ng 300,000 noong bagong taon. Itinuturing nila siyang sarili nilang anak. Ito, kahit isang katulong ay nakatanggap ng gayong trato. Masyadong mabait ang mga Zan. Sila ay mabubuting amo. Oo, dapat tayong mas makipagtrabaho sa mga Zan. Mula noong kailan, ako ay nagkaroon ng mga karagdagang klase? Anong ibig mong sabihin? Noong ako ay naninirahan sa mga Zan, wala akong kailanman na-attend na isang karagdagang klase. Imposible. Ibinigay namin sa iyo ang parehong bagay. Tulad ng ibinigay namin kay Nat. Gusto kong malaman, sino nagparehistro ng karagdagang klase para sa akin? Ako. Nanoy, ikaw ang nagparehistro ng karagdagang klase para kay Winnie? Oo. Pero, ibinigay ko ang pera kay Nat para makapagparehistro siya para kay Win. Binigyan nga ako ni nanay ng pera, pero inilipat ko to kay Winnie para makapasok siya sa mga klase na gusto niya. Sa loob ng 2 taong ito, hindi ko kailanman ginamit ang pera niya. Narinig mo yon? Binigyan ka namin ng pera. Ginastos mo lahat. Anong kinalaman namin? Malaking halaga pa iyon. Estudyante ka lang sa kolehiyo. Saan mo ginastos yun? Pero pinagbibintangan mo si Nat nang walang basehan. Sean, sinisisi niya ako. Huwag kang mag-alala. Nagtitiwala ako sa iyo. Ibig mong sabihin, ginastos ko ang pera ng mga Zan? Wala akong natanggap na kahit isang sentimo sa nakaraang 2 taon. Kahit na ang 300,000 ay wala kahit saan. Kalokohan yan. Sinisisi mo lang si Nat. Oo, tatay. Sa tingin ko ay dahil nakapasok si Nat. Sa top 10 kaya naiinggit siya. Kaya nga siya gumagawa ng eksena. Sa seremonya ng paggawad, gusto lang niyang ilagay sa kahihiyan ang ating pamilya sa publiko. Hindi ko inasahan na isang dalaga. Ganito kasama. Oo, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang transaksyon. Wag! Kung talagang inilipat niya sa akin ang pera, magkakaroon sana ng transaksyon. Wag! Anong problema? Ayaw mo kong gawin iyon? May kasalanan ka? Tatay, nanay, inilipat ko sa kanya gamit ang e-wallet. Simple lang iyon. Maaari ko ring tingnan ang transaksyon. Wala ni isang sentimo. Nakikita mo ba iyan? Ngayon alam mo na kung sino ang nagsisinungaling. Win, kung galit ka sa nangyari, pag-usapan natin ito sa bahay. Ngayon gumawa ka ng eksena sa harap ng lahat ng pamilya. Ano man ang katotohanan, madudungisan ang imahen ng mga Zan. Tumigil ka sa pagkakagulo, okay? Ako ang gumagawa ng gulo? Una, tumanggi kang kilalanin ako. Pangalawa, sinabi mong katulong ako sa Zan Manor. Pangatlo, sinabi mong ginastos ko ang pera ng mga Zan. Hindi ba ako patunay ng pagkakakilanlan ko? Hindi ba ako makakapagpatunay na hindi ko ginastos ang pera ng mga Zan? Isa lang akong katulong. Ano ang kinalaman ng imahe ng mga Zan sa akin? May palabas tayo ngayon. Sige, Winnie. Gusto mo ng patunay, di ba? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Nat, meron ka bang screenshot ng transaksyon sa e-wallet? Sean, sigurado akong na-transfer ko yun. Sa e-wallet nga ba talaga? Oo. Nag-transfer ako ng 50 tulong-tulong sa kanya kada buwan. Wala akong ideya kung bakit ganyan ang tala ng kanyang transaksyon. Sean, pwede bang binuo niya ang screenshot? Ayaw mo lang aminin, no? Winnie, tumahimik ka dahil nandito tayo ngayon. Hindi namin hahayaang insultuhin mo si Nat. Ayos. Ipakita mo nga sa akin ang ebidensya. Nat, ipadala mo sa akin ang screenshot ng transaksyon mo sa e-wallet. Ha? Binasura ko pagkatapos ng transaksyon. Binasura? Punong-puno ka ng kasinungalingan. Wala nga siyang numero ko. Ha? Ito. Ito? Wala nga siyang numero ko. Paano niya na-transfer sa akin ang pera? Sean, ako. Siya, kasi inaapi niya ako. Masyado akong galit. Kaya hindi ko inilipat ang pera sa kanya. Bukod pa riyan,
Hindi ba masyadong malaki ang 50,000 kada buwan? Kumikita ka ng 100,000 bawat buwan. Masyado bang malaki ito? Nat was with you. Kailangan niya ng magaling na guro para sa klase niya sa signing. Nene, mabuti pa'y magpasalamat ka. 50,000 kada buwan para sa karagdagang klase? Wala sa mga katulong ang may benepisyong ito. Oo. Wala akong makukuhang ganoong mapagbigay na amo. Sa buong Terso. Jizan, bakit mo ipinarehistro ang karagdagang klase para sa katulong na iyon? Jizema, ito. Anak ako niya. Ayaw niya akong kilalanin. Tumahimik ka, Winnie. Sinabi ko sa iyo, iisa lang ang anak kong babae. Tenging isang kasinggaling ni Nat na nagpapaproud sa mga Zan ang maaaring maging anak ko. Sino sa palagay mo ang sarili mo? Sino ba akala ko ako? May nagbuntis sa akin ng 10 buwan at isinapanganib ang kanyang buhay para dalhin ako rito. Win, Tigil na sa pagpapanggap na nagkasala kami, ang pamilya natin. Hindi kailanman nagmaltrato sa iyo kahit hindi mo nakuha ang pera para sa dagdag na klase. Binigyan ka namin ng $300,000 noong bagong taon sa loob ng 2 taon. Bakit hindi mo tanungin si Nat kung nakuha ko ang pera? Hindi kukunin ni Nat ang $300,000. Tatay, hindi ko kukunin iyon. Bumili siya ng mamahaling gamit-gamit ang pera. Kalokohan. May ebidensya ako. Hala, tingnan mo ito. Talaan ng gastos ni Natalie. Sa araw ng bagong taon 2023 at 2024, may $300,000 siya. Gumastos ng $600,000 sa mamahaling bagay tuwing bagong taon. Tatay, totoo ito. James, impossible. Hindi ito totoo. Kung may kailangan si Nat, humihingi siya sa amin. Humingi sa inyo? Maganda naman ang kalagayan ng pamilyang Zan at maayos ang takbo ng negosyo. Pero hindi sa punto na basta-basta kang gumastos. Kahit humingi pa si Natalie nito, 1 o 2 bagay lang ang kaya ninyo. Katarantaduhan yan. Mukha lang mayaman ang mga Zan. Mangarap pa silang maging isa sa 4 na dakilang pamilya. Sa pangarap lang nila. Mayaman ang pamilya ko. Isa lang itong bagay na luho. Mabibili namin ito kahit kailan. Sabihin mo kahit ano, para protektahan ang imahe mo. Tama na, Winnie. Ano naman kung hindi kami nagbigay ng pera sa iyo? Isa ka lang katulong. Ang mga Zan ay may karapatan na magpasya kung dapat ka naming bigyan o hindi. Anong balak mong gawin sa paghahambog mo dito? Katulong ka lang, pero nangahas kang sumalungat sa iyong amo. Paulit-ulit mo akong tinatawag na katulong. Para protektahan lang ang imahe mo. Panaginip lang yan. Hindi ako katulong. Tingnan ninyo ito lahat. Ano ito? Ito ang ulat ng paternity test para kay Ginoong Zan at sa akin. Ito ang paternity test report para kay Jizan at sa akin. Totoo ito, Jizan. Siya ba talaga ang iyong anak na babae? Jizan, bakit mo ito itinanggi? lahat. Siya nga ang aming anak na babae. Nawala siya nung bata pa. Lumaki siya sa probinsya. Kulang sa asal. Mainitin pa ang ulo niya. Kaya hindi namin inanunsyo ang kanyang pagkakakilanlan. Nahihiya kayo sa kanya. Itinanggi ninyong siya ang inyong anak. Hindi lamang iyon, mas nagmamahal pa kayo sa ampun ninyong anak na babae. Walang kakayahan at mainitin ang ulo si Winnie, nagkagulo pa dito ngayon. Ayaw niyang sumuko at nakasisira sa imahe ng mga Zan. Wala siyang katulad sa aking anak. Oo, lahat. Hindi naman na gusto naming itanggi ito. Subalit si Winnie ay kakilakilabot. Lahat, humihingi kami ng paumanhin dahil hindi namin siya dinisiplina. At na nasaksihan ninyo ito. Winnie, masisisimulang ang iyong sarili dahil hindi ka sapat. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang iyong pagkakamali. Kayo lahat ay kakaiba. Tumigil ka, Winnie. Palalayasin kita sa pamilya Zan. Win, bilisan mo at humingi ka ng tawad sa tatay mo ngayon. Humingi ng tawad? Walang pag-asa. Pumunta ako rito ngayon para putulin ang lahat ng ugnayan sa kanila. Wala akong nagawang mali. Lahat. Sinisiraan nila ako mula noong dumating ako rito. Tinatawag pa nilang katulong ang kanilang tunay na anak na babae. Paano ito matitiis ng sinuman? Bukod pa rito, wala akong nagastos na kahit 1 sentimo ng mga Zan. Mula nang ako ay umuwi, alam mo ba kung ano ang naging buhay ko?
Nangalakal ako ng basura. Nagtrabaho ng iba't ibang trabaho at namigay ng polyeto para lang may makain. Ginawa ko ang lahat para lang mabuhay. At ngayon sinasabi mo sa akin na gusto mo akong palayasin sa mga Zan? Talagang nahirapan ang kahabag-habag na batang ito. Zan, lumampas ka na. Huwag maniwala sa kanya. Hindi namin siya pinabayaan na magutom. Tatay, kailan pa ako kumain sa bahay? Hindi pa siya kumain sa bahay? Laging late umuwi si Win. Akala ko kumain na siya sa eskwelahan. Kaya hindi ako nagtira para sa kanya. Inay, kung kaunti lang ang pagmamalasakit mo, mapapansin mo kung paano talaga ako nabubuhay. Talagang pinabayaan nila ang kanilang tunay na anak na babae. Win, nagkamali kami. Hindi kita patatawarin. Ano ang sinabi mo? Dapat ba kitang patawarin dahil lamang sa isang pabigat-bigat na paghingi ng paumanhin? Ano ang gusto mo? Aminin mo, ako ang tunay mong anak na babae. Palayasin mo si Natalie sa pamilya. Bayaran mo ako ng doble sa nagastos mo sa kanya. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Hindi ikaw, hindi ang pamilya! Winnie, tama na. Huwag kang lalampas sa hangganan. Wala ito sa ginawa mo sa akin. Hindi ko palalayasin si Natalie sa pamilya. Si Nat ay malapit na matawag bilang isa sa nangungunang 10 batang artista. Inanunsyo siya bilang kampiyon. Ang ating pamilya ay tatanggap ng pondo mula sa Ascend Corp. Ikaw naman, ano ang magagawa mo para sa amin? Lahat? Ang mga Zan ay grupo ng mapagmataas. Pinapabura nila si Natalie dahil kapaki-pakinabang siya. At inaapi ako dahil sa tingin nila ako ay hindi. Pamilyang ganyan. Saan Hindi karapat-dapat sa tulong. Sobra na sila ngayon. Eksakto. Winnie, bakit dapat yung piliin ni nanay at tatay? Tulad ng sinabi ko, ako ang nagwagi. Iyan ang dahilan. Ikaw ang nanalo? Winnie, tumigil ka sa paggulo sa akin. Hindi kita nakita pang magpinta. Sa tingin mo, pag sinabi mo ay magiging totoo na? Bukod pa roon, akin ang unang pintura. Tanging ako ang maaaring manalo ngayong araw. Ikaw ay nasa 10 pwesto lamang. Nagsisinungaling ka. Hindi pa nga nagsisimula ang seremonya. Paano mo nalaman na nasa 10 pwesto si Nat? Bukod pa riyan, tanging ang chairman ng Ascend ang nakakaalam ng mga resulta ngayon. Walang sinuman dito ang nakakaalam. Wala akong magagawa kung di ka naniniwala. Winnie, tumigil ka. Hindi. Ako ang tunay na anak na babae ng mga Zan. Palayasin si Natalie sa pamilya. Humihingi ka ng tawad. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi, tapos na ang pamilyang Zan sa Tersol. Winnie, sino ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko kailanman pababayaan si Natalie. Sige, kailangan mong pumili. Sa kanya o sa akin? Sinira ninyo ang isang napakagandang seremonya. Paumanhin po ito, G-Zena. Ayusin ko ito kaagad Gizan, paano mo ito aayusin? dahil pinipilit ako ng batang ito na pumili. Pagbibigyan ko ang kanyang hiling. Tatay, piliin mo si Natalie. Siya ang kinabukasan ng ating pamilya. Win, tumigil ka. Humiling ka ng tawad sa tatay mo ngayon. Kalimutan na natin ito. Ikaw ay aming anak. Makukuha mo pa rin ang parte mo sa yaman. Sa tingin mo kasalanan ko pa rin? Win, wala sana ito nangyari kung hindi ka sumugod. G, Zan, pumili ka na. Tatay, piliin mo si Natalie. Ano ang problema? Hindi makapagdesisyon? Akala ko mahusay kayong pumili. Lahat nang kami ni Natalie ay nakidnap. Ang aking mga tunay na magulang at kapatid ay pinili si Natalie. Iniwan nila ako kasama ng mga kidnapper. G, Zan, paano mo siya matatrato ng ganyan? Ano kaya ang iniisip nila? Si Winnie ang tunay nilang anak na babae. Eksakto. Ang pagiging talentado ay nagpapahalaga sa ampon? Sila'y grupo ng mapagmataas na nag-iisip na mas karapat-dapat ang ampon. Geng, Sander, paano mo nasabi? Lumaki kaming magkasama ni Nat, kaya malalim ang ugnayan namin. Sa makatuwid, mas mahalaga ang malalim na ugnayan kaysa sa kadugo? Hindi ganyan. Tinatrato talaga namin ng maayos si Winnie. Win, huwag mong guluhin ang tatay mo. Mag-sorry ka sa kanya ngayon. Isasama kita pa uwi at lulutuin ang paborito mong pagkain, sige? Nanay, alam mo ba talaga kung ano ang paborito kong pagkain? Ni hindi mo nga alam kung ano ang paborito kong pagkain, pero ipinapangako mong mabuti ang trato mo sa akin? At inaasahan mo pa rin akong humingi ng tawad? Paulit-ulit mo sinasabing dapat akong humingi ng tawad. Pero ano ba talaga ang mali kong nagawa? Kasalanan ko bang ipinanganak akong anak mo? Win, hindi iyon ang ibig sabihin.
Pero ang paggawa ng eksena ay walang nakakatulong. Isa ka sa amin. Uunlad ka lang kung kami ay uunlad. Bakit hindi mo maintindihan? Kung gayon sabihin mo sa akin, posible bang ako ay maging isang anak na ikinatutuwa mo rin? Huwag kang magbiro. Probinsiyana ka lang. Ano ba ang alam mo? Hindi katulad ni Nat na maaaring magbigay karangalan sa ating pamilya ngayon. Masiyahan ka para sa kanya. Bilang nakatatandang kapatid, Mahirap baguhin ang pagtatangi ng mga tao. Hindi sila mawawala. Winnie, tigilan mo na ang paggulo kay tatay. Tatay, magpasiya ka na? Gusto kong lahat ng nandito ay masaksi ang pagputol ko sa lahat ng Winnie, ikaw ang nagpapapili sa akin. Ako ay pipili. Bakit nandito ang lahat? Sino yan? Sino siya? Iyon si Jizan, ang Pangulo ng Art Association ng Tersol. Siya ang punong hukom ng Genius Artist Contest. GPS, karangalan makilala kayo. G. Zimmer, alam ko kung sino kayo. Bakit nagsisiksikan dito? Malapit nang dumating ang chairman ng Ascend Corp. Siya ang pangunahing investor ng paligsahan. Huwag gumawa ng gulo at sasaktan siya. Kung hindi, wala nang susunod na season ang paligsahang ito. Hindi kami gumagawa ng gulo. Ang mga Zan ang gumagawa ng gulo dito. Paumanhin, GPS, naiinis kami sa batang ito. PS, ayusin ko na. Bakit siya mukhang pamilyar? G. Pierce ang nanalo ngayong taon. Siya nga. tatay. Naghihintay pa rin ako na pumili ka. Anong ibig mong sabihin, pumili? GPS. Pasensya na sa kanyang pag-uugali. Sean, dalhin mo na kapatid mo at umalis na kayo. Opo, tatay. Umalis na tayo. Halika. Tatay, tingnan mo. Winnie, wala kang hiya. Walang hiya? Pamilya mo ang walang hiya. Hindi ako may kasalanan. Nat, Winnie, wala ka na sa sarili. sabi ko na nga ba, kung sasaktan mo ako, sasaktan ko si Natalie. Tatay, Bakit ka napakatigas ng ulo? Tingnan mo kung nasaan tayo. Tigilan mo ang pagulo. Pag-usapan na lang natin mamaya sa bahay. Mr. Zimmer, sabi ko sa inyo hindi maaaring maganap ang seremonyang ito nang wala ako. Ang tapang niya. Maaari bang siya talaga ang manalo? Ang lakas ng loob niya. Maari bang ito ay totoo? G. Piss. Feedback sa unang pintura? Ang lahat ng mga pintura doon, mula sa nangungunang 10 batang artista, nasa unang at ikalawang pwesto ang mga pintura. Bilang punong hukom, dapat akong walang kinikilingan. Gayunpaman, ang unang pintura ay tunay ngang isang obra maestra. Tatay, sinabi ni GPS na obra maestra ang pintura ni Natalie. Sino pa ang maaaring manalo? Winnie, mukhang hindi ka masisiyahan hanggang sa pumili ako ng isa sa inyo. Kaya sino ang napili mo? Natalie, syempre. Jizan, hindi ako makapaniwalang tinalikuran mo ang iyong tunay na anak. Syempre, mas gusto ko ang masunuring anak na babae na nagbibigay ng karangalan sa pamilya. Napaka-practical mo. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Sige, sulatan mo ako ng kasulatan ng pagtatakwil. Kasulatan ng pagtatakwil? Pinili mo si Natalie kaysa sa akin. Putulin mo na lang ako ng maayos. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Zan. Maghihiwalay na tayo ng landas. Hindi na tayo pamilya. Winnie, wag mong gawin ito. Nanoy, wag mo na lang pansinin ang drama niya. Winnie, kailangan mo ba talagang mag-ingay? Oo. Ikaw naman ang may kasalanan palagi. Sige. Tama na. Winnie, huwag mo sanang pagsisihan ito. Tinanggal niya ako sa pamilya. Sa harap ng lahat.
Wala na siyang pagkakataon na pagsisihan ito. Winnie, bakit kang umingiti? Sinabi na ni GPS. Si Natalie ang panalo. Kailan ko nasabi yun? Huwag kang magsalita. Unang painting obra maestra. Lahat sa paligsahan ay 10 pinakamagaling sa bansa. Ang gawa ng bawat isa ay pangunahing uri. Walang mga pampalit dito. Hindi si Natalie ang nanalo? Kung gayon, Huminahon ka, tagapangulo ng Ascend Corp. Darating sa loob ng 3 minuto. Malapit ng anunsyo ang resulta. May pag-asa pa ba si Natalie? Sino man sa 10 painting sa entablado ay maaring manalo. Ang anak mo ang kampiyon. Kailangan mo nang putulin ang ugnayan sa kaniya. Narito na ang taong may pananagutan sa Ascend Corp. nandyan na ang Ascend Corp. Sino yan? Si Gisela? Sino siya? Ginoong Zan, mukhang ang pagkakulong mo sa pwesto. Ang nagbabaling sa iyo sa mga nasa mataas na pwesto. Ginoong Zeller, ay kanang kamay ng Ascend Corp. Ang butler ng pamilyang Burke. Bakla lang siya. Kailangan ba nating magpanggap sa kaniya? Tumahimik ka. G, Zan, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang Ascend Corp ay pag-aari ng pinakamalaking pamilya sa Tersol. Sila ang nangunguna sa 4 na pamilya rito. Pinagsamang halaga ng iba pang 3 ay hindi umabot sa Ascend. Kahanga-hanga. Salamat sa pagtawag sa akin, G. Zimmer. G. Pierce, asa kami sa iyo ngayong gabi. Huwag mong sabihin iyan. Pinahahalagahan ko ang pagsisikap ng Ascend Corp sa pagtuklas ng mga bagong talento para sa industriya. Nasaan si Bebla Burke? Na darating siya sa seremonya ngayong gabi? Darating siya mamaya. Oras na, G. Pierce, mangyaring pumarito sa entablado at magsabi ng ilang salita. Kayong mauna, G. Pierce. Nagsisimula na. Tara na, Tay. Malakas ang dating niya. Yan ang Ascend Corp, ha? Kahit isang butler ay may ganoong kapangyarihan. Kung mananalo si Natalie at maisponsora ng Ascend Corp ang pamilya natin, lahat ng ibang pamilya rito kailangang tumingala sa atin. Gagawin nila. Tiyak na mananalo si Natalie ngayong araw. Kahit na manalo siya, hindi kailanman mag-sponsor ang Ascend Corp sa pamilyang Zan. Bukod pa, siya ang huli. Winnie, pwedeng tumahimik ka na nga. Totoo ang sinasabi ko. Ayaw mo lang paniwalaan. Mapa, tingnan ninyo si Winnie. Tigilan mo yan. Pinuputol niyo na ang relasyon sa akin sa harap ng lahat. Sayang naman. Wala kayong idea kung ano ang nasayang sa inyo? Nasayang sa ano? Huwag mo sabihin, nasayang ang panalo mo sa paligsahan? Wala yon. Nasayang sa inyo ang maunlad na kinabukasan ng pamilya niyo. Winnie, tigilan mo ang pagbubuga ng kasinungalingan. Ayaw maniwala? Sige, kayanin niyo kapag lumabas ang katotohanan. Anong katotohanan? Sinabi ko sa iyo na ako'y kampiyon. Ngunit ayaw mong maniwala sa akin. Kaya ito ang katotohanan. Kung tunay kang makapagpipinta, magsusorry ako sa iyo ngayon din. Sige nga. Maghihintay ako. Ihanda mo. Sa huli, isa akong taong may paninindigan. Nanay, tatay, baliw na ba si Winnie? Kakaiba siya mula nang mailigtas. Winnie, anong nangyari? Alam na siguro ng lahat na itinatag ang paligsahang sining na ito ng dating tagapangulo, G. Burke, na inialay ang buong puso rito. Ang siyam na finalist ay kukunin ng Ascend Corp at bibigyan ng espesyal na pagsasanay, at ang pamilya sa likod ng kampeon ay tatanggap ng buong suporta mula sa Ascend Corp, sapat upang maging isa sa 4 na dakilang pamilya ng Tersol. Sigurado akong sabik na malaman ng lahat ang resulta. G. Zeller, paano kung ang kampeon ay walang pamilyang negosyo? Hindi lahat ng kalahok ay mayamang pamilya. Iba't iba ang pinagmulan nila. Tama, at ang pamilya ng kampeon ay wala sa negosyo o walang kumpanya. Kung sila ay mag-isa, anong premyo ang matatanggap nila? Maganda ang tanong. Sa palagay ko si Miss Zan ay tumigil na sa pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Kung ang kampeon ay walang pamilya, sila ay gagawaran ng $30 milyong. $30 milyong? Tatay, buong taunang kita natin yan. Mr. Zan, di ko inasahang ganun kahina ang kumpanya ninyo. Akala ko mas malaki ang halaga ninyo. Nasa pag-unlad pa rin kami. Well, maganda ang kinabukasan natin. Tama yan.
at si Natalie ay maaaring sno ang kampiyon. Ganon ka ba katiyak? Ngunit ang mga resulta ay wala pang labas. Sige, samahan natin sa entablado si Mr. Pierce upang i-anunsyo ang mga resulta. Ang 10 larawang ito ay kumakatawan sa masipag na paggawa at talento ng pinakamahuhusay na batang artista sa bansa. Lahat ay tiyak na nakarinig sa kanila. Ngayon, i-anunsyo ko ang mga nagwagi simula sa ika-10 pwesto. Huwag kang mag-alala, Natalie. Ikaw ang kampeon. Sean, wag mo akong ilagay sa pedestal. Masasaktan ako kapag nahulog ako. Natalie, naniniwala ako sa'yo. Ika-10 pwesto. Ika-10 pwesto kay Natalie Zahn. Ika-10 pwesto kay Natalie Zahn. Imposible. Hindi si Natalie ang kampeon? Natalie ang ika-10. Siyam na finalista, ihahire ng Ascend Corp at sasailalim sa espesyal na pagsasanay. Sa kasong ito, pagkuha ng ika-10 pwesto, hindi kwalipikado para sumali sa Ascend Corp. Ika-10 pwesto. Parang tagapuno lang siya. G. Pierce, tiyak na nagkakamali ka. Ang painting ni Natalie ay niranggong una. Paano siya naging ika-10? Ang listahang ito ay ibinigay sa akin ng Ascend Corp. Walang pagkakamali. Sabi ko sa'yo, siya ang huli. Mangarap ka pa. Ika-10 lang siya. Paano mo nalaman niyan? Paano mo nalaman niyon? Tanging si G. Pierce at ang tagapangulo ng Ascend Corp ang sponsor ngayong taon ang nakakaalam sa listahan ng mga nanalo. Paano niya posibleng malaman? Anong lihim ang kanyang itinatago? Maari nga ba siya ang champion? Ngunit kahit na siya ay hindi niya malalaman ang kanyang sariling ranggo o ni Natalie. Tama, hindi niya maaaring nalaman. Sinabi niya yon para inisin tayo nang bumula siya. Totoy, malamang nahulaan niya ito. G-Zahn, pagkatapos ng kaguluhan ngayong gabi, wala na kuha ang pamilya mo. Gumawa ka ng malaking eksena sa paghihiwalay at pinili ang iyong ampon na anak na babae para lamang siya ay mapunta sa huli. G. Zahn, how did this make you feel? E ano ngayon? Ang ika-10 pwesto ay tagumpay pa rin. Tama yan. Bukod diyan, si Natalie ay napakahusay na. G. Zella, may tanong ako. Sige. Kung may 10 finalist, bakit ang Ascend Corp ay kumukuha lamang ng pinakamataas na siyam? May 10 finalista, bakit kumukuha lang ng siyam ang Ascend Corp? Oo. Dahil nasaktan mo si Miss Zahn, ito ay ipinasiya ng aming bagong tagapangulo. Hindi rin natin ito mapag-aalinlanganan, Mr. Pierce. Mangyaring ipagpatuloy ang pag-aanunsyo. Ang ika-9 na pwesto ay napupunta kay Sally Hale mula sa Aston. Nakapwesto si Yvette Jones bilang ika-8 at si Sarah Warner ay ika-4. Kanyang inanunsyo na 6 na nagwagi. Itugma ang mga ito sa mga kwadro ng sunod-sunod. At ang huling matitira ang magiging nagwagi. Ang kampiyon ng gabing ito. Napakalinaw ng tekstura. Mukha itong halos totoo. Wow! Kahit na ang napakaliit na figura ay iginuhit ng may ganoong detalye. Hindi nakakapagtakang gawa ito ng kampeon. Di na ako makapaghintay malaman kung sino ang nagwagi. Huwag mong sabihin sa akin, ikaw talaga ang kampiyon. Huwag mong sabihin ikaw ang kampiyon. Ikaw nga talaga? Ginoong Zema, hindi ko pa siya nakita. Magpinta kahit minsan sa nakaraang 2 taon. Hindi. Sigurado ako na siya yon. Ay, ano ba? Magtiwala ka kay Ginoong Zimmer. Matalino siya. Wala siyang napapalampas na bagay. Kung si Winnie nga ang kampeon, magagalit na maigi ang mga Zahn. Oo. Imposible. Kahit sino pwede maliban sa kanya. Well, siguradong hindi na ikaw. Susunod, ipapahayag ko na ang unang pwesto. Ang ating kampiyon ay may kahanga-hangang record na nanalo sa ika-9 na pambansang paligsahan sa pagpipinta. Ika-4 na art contest sa Praska at maging ang Global Youth Art Championship. Wow, kahanga-hanga yun. Ang kampiyon ay ng Tersol, Winnie Zahn.
Tersols. Winnie Zahn. Winnie? Imposible. Tiyak na nagkakamali ka. Imposibleng siya ang kampiyon. Pero anak mo siya. Oo, tama. Itinakwil mo lang siya. Winnie, marunong ka bang gumuhit? Hoy, ibig kong sabihin, Winnie, kailan ka natuto gumuhit? Mula noong ako'y nawala, dumadalo ako sa mga aralin sa sini. 13 taon na iyon. Winnie, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko, hindi ka lang naniwala sa akin. Winnie, kakabalik mo lang. Hindi ka pa talaga namin kilala. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung saan ka magaling? Siyempre, okay lang kung wala kang alam. Nagtatanong lang ako. Nanay, nagpipinta ako. Pagpipinta? Maganda iyan. Nagpipinta rin ang kapatid mo. Anong silbi ng pag-aaral ng sining para sa isang probinsyana na tulad mo? Di tulad ni Natalie, profesional siya. Sumali siya sa lahat ng uri ng kompetisyon at nanalo pa ng mga gantimpala. Winnie, kung gusto mong matuto, pwede kang turuan ni Natalie. Ako. Akala ko para lang sa kasiyahan ang pag-aaral mo ng sining. Winnie, wala kaming ideya. Ganito ka pala katalentado. Oo, Winnie. Hindi namin alam. Paumanhin. Winnie, dapat akong humingi ng paumanhin sa iyo. G. Zan, mabilis kang nagbago ng tono. Napakagaling. G. Zima, usaping pamilya ito. Winnie, kahit anong nangyari, bahagi ka pa rin ng aming pamilya. Dapat mong gawin ang pinakamabuti para sa pamilya. Kung galit ka sa amin, pag-usapan natin sa bahay. Kahit anong gusto mo, pahayag ako. Oo, Winnie. Uunahin ang kapakanan ng pamilya natin. Kung hindi dahil sa pamilya natin, hindi kita hihingan ng ganito. Kailan mo ba? Itinuring akong parte ng pamilya? B. Blatt Zahn. Bakit may mga peklat ka sa leeg mo? Ging. Zahn, bakit may peklat sa leeg mo? G. Zeller, ang tropeo. Saglit lang, G. Pierce. Panahon na para bayaran ni Geeng. Zahn ang utang. Gineng. Zahn, bakit may mga peklat ka sa buong katawan? Hindi ito. Ang tanging mga peklat na meron ako. Diyos ko. Ang dami. Nako, baka mga Zan gumawa nito sa kanya? Kahabag-habag na babae. Puno ng sugat. Kawawa ka naman. Nakuha ko ang mga peklat na ito nang ako'y dugutin. Pinahirapan ako ng mga kidnapper. Mga kidnapper yun. Anong kinalaman namin doon? Mga kasama, makinig kayo, nang dukutin kami ni Natalie. Nabanggit ko na pinili ng mga Zan na iligtas si Natalie gamit ang pantubos. Malubha akong nasugatan, iniwan nila ako. Pinugbog din si Natalie. At kritikal ang kalagayan niya. Isang tao lang ang maari naming iligtas. Hindi mo naisip na iligtas ako. Sig, kung sa tingin mo ito ay kasalanan namin, Max, so sorry ako. Kahit na ako ang iyong tatay, pasensya na. Masaya ka na? G-Zan, dahil sa tono mo, hindi mo nauunawaan ang pagkakamali mo. Humihingi ako ng tawad bilang tatay niya. Ano pa gusto niya? Kung iyan ang ideya mo ng paghingi ng tawad, hindi ko ito tatanggapin ni patatawarin ka. Winnie, tama na. Tatay! Winnie! Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Sa puntong ito, alam na naming nagkamali kami. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, babawi kami sa iyo. Oo. Hindi iyon sapat. Ano ang nagmamadali? B.S., hindi pa nga ako nakakarating sa tunay na usapan. Nakatuktok kaya siya sa isang bagay? Sinabi mo kritikal ang kalagayan niya. Winnie, totoo ito. Nakita naming lahat kung gaano kalalang nasaktan si Natalie. Kung seryoso siyang nasugatan, bakit hindi mo siya dinala sa ospital at nag-birthday party na lang? Birthday party? Nasa mga kidnapper pa ako noon. Pero nasa bahay sila. Nagdiriwang ng kaarawan. David, anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Tumawag kami ng pulis.
Hindi namin siya pinabayaan. Kaarawan ni Natalie noon. Isang beses lang sa isang taon mo ito ipinagdiriwang. Tumawag na kami ng pulis at wala na kaming magagawa. Kaya ipinagdiwang namin ang kanyang kaarawan. Anong klaseng ama? Ang maaaring maging walang malay? Hindi ko sasabihing walang malay siya. Marahil wala lang siyang pakialam sa kanyang anak na babae. Anong ama ang hindi nagmamahal sa sarili niyang anak na babae? Anak ko siya. Siyempre, mahal ko siya. Mahal mo ako? Kaya ngayon, linisin natin ang lahat. Tulad ng ano? 2 taon na ang nakalipas. May mataas akong lagnat. Pero tinulungan mo ba ako? Papa, Papa, sa palagay ko may lagnat ako. Maaari mo ba akong dalhin sa ospital? Lagnat? Sige, dadalhin kita. Tay! May nangyari sa paaralan. Dalhin mo muna ako sa paaralan. Sige. Win, uminom ka muna ng gamot. Inuna mo si Natalie nang may lagnat ako. Masama ang pakiramdam ko. Natulog ako sa sopa ng ilang oras. Nang magising ako, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para tumawag ng ambulansya. Pasensya na, Win. Hindi ko alam. Wen! Hindi niya sinasadya. Hindi niya alam na grabe ang sakit mo. Ikaw naman, Ma, anong ginawa mo? Ano ang kinalaman nito sa akin? Isang ambulansya. Sinabi mo bang ambulansya? Nanay, ang bait-bait mo. Ay, ikaw. Bakit dito natutulog si Wen? Hindi ko alam. Sino ang may pakialam? Pero, hindi siya. Mukhang maayos. Nanay, kailangan na nating umalis. Kung hindi, mahuhuli tayo sa ika. 80 kaarawan ni Lolo. James, sa palagay ko hindi natin siya dapat ihiwalay sa handaan ng kaarawan ni Lolo. Naku, kung isasama natin siya, mawawala ang atensyon kay Natalie. Magagalit siya. Ambulansya? Hindi kami tumawag ng ganoon. Nanay. Tara na. Sige. Halika na, tara na. Muntik na akong mamatay noon. Buhay lang ako dahil tinawag ko si Alex. Wen! Hindi ko sinasadya. Parehong mga pangyayari ang nangyari ng maraming beses. Ano pa ang ginawa ko? Masyadong marami para mabilang. Upang isipin ang lahat. Anak mo lang si Natalie. Hindi ka dumalo sa klase ko. Para sa araw ng magulang at guro. Sinabi ng aking mga kaklase na ako ay isang ulila. Wen, ikinalulungkot ko. Dapat sana ay binigyan ka namin ng mas maraming pansin. Ngunit nasaksihan namin ang paglaki ni Natalie. 20 taon kaming kasama niya. Kaya naman hindi ka namin pinansin. Tama. Win, mahal ka rin ni Natalie. Winnie! Mahal niya ako? Kung talagang mabuti ang pagtrato ninyong lahat sa akin, kung siya ay talagang mabuting kapatid, hindi ko iiwan ang pamilya. At siya, lagi niya akong dinadaya. Ang pinsala sa aking likod ay ginawa niya. Natalie, ipaliwanag mo ito. Tatay, hindi ko ginawa. Itatwa mo man lahat. Paano naman ang pagdukot? Anong ibig mong sabihin? Wala siyang anumang pinsala. Imposible yon. Malubha ang kanyang mga sugat. Wala siyang anumang sugat sa kanyang katawan. Iyon ay dahil binayaran niya ang mga mangkidnap. Tingnan mo ang kanyang kasuotan. Parang walang sugat siya. Oo. Hindi, tatay. Ang mga sugat ko ay nasa aking baywang at tiyan.
Kaya, ipagpapatuloy mo ang iyong pagpapanggap, ha? Gisela, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan kong kumalma. Hindi pa oras para ibunyag ang pagkakakilanlan ni Ganang. Zan, Walang anuman. Nag-aral ako ng psikolohiya. Pagdedetekta ng mga kasinungalingan ay napakadali. Tatay, huwag mo siyang pakinggan. Ito ang recording ng mang-kidnap. Heto ang deposito. Pagkatapos ng trabaho, tatanggap ka ng 2 million sa iyong bank account? Gang, Natalie, gaanong kalupit mo para saktan ng iyong kapatid? Hindi niya ako kapatid! Ako lang ang anak na babae ng magulang ko. Iyan si Natalie. Natalie, ikaw. Paano mo nasaktan si Win? Natalie, paano mo nagawa? Win, hindi sinadya ni Natalie. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin na hindi niya sinadya? Winnie, natatakot lang ako na kailangan kitang makipagkumpetensya para sa atensyon nila. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kahit ngayon, inosente pa rin ang tingin nila sa iyo. Win, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang magalit kay Natalie. Nilabag niya ang batas. Paparusahan siya ng batas. Ma, ayaw kong makulong. Winnie Zan, pakitanggap ang iyong parangal. Win, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang ipakulong. Sisira mo ang buhay niya. Ako ang sumisira sa buhay niya? Kung ipakukulong mo siya, sisirain mo ang kanyang buhay. Paano naman ang buhay ko? Kung hindi ako nakatakas sa mga kidnapper, nasira na sana ang buhay ko. Win, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiawa na patawarin si Natalie. Nawala na ang lahat ng paggalang ko sa iyo. Ano? Sino ka para mag-utos sa akin? Bakit ko, para sa iyo, patawarin si Natalie? Ako ang iyong ina. Pinutol ko na ang ugnayan sa mga Zan. Win, kasalanan ko. Win, pamilya tayo. Winnie Zan, pakikuha po ang inyong parangal. Gusto kong pasalamatan ng aking mga magulang. Hoy! Tay, narinig mo ba? Nagpapasalamat si W. Winnie sa atin. Patawarin na tayo. Alam ko na. Hindi magdaramdam si Win. Gusto kong pasalamatan sila sa pagkawala sa akin 13 taon na ang nakalipas. O kung hindi, hindi ko sana nakita ang aking bagong pamilya. Sa bagong pamilya. Suportado ng kapatid ang pangarap ko. Pasalamat sa hindi pagbigay sa akin ng kahit anong alala sa nakaraang 2 taon. Pasasalamatan ko rin sila sa pagsuporta kay Natalie. Kung hindi, hindi ko sana napagpasyahan na putulin ang relasyon. Win! Higit sa lahat, dapat kong pasalamatan ang aking sarili. Kahit na namuhay ako ng mahirap na buhay at hindi nakatanggap ng pagmamahal mula sa aking mga magulang o kapatid. Nakarating pa rin ako sa puntong ito. Ginang Zan, gagamitin mo ba ang iyong mga karapatan? Ginang Zan, nais ni Ginoong Pierce na magpasya ka kung ang Ascent Corp ay susuporta sa mga Zan. Win, bahagi ka ng mga Zan. Isang beses mo lang magagawa ang pagpipiliang ito. Huwag magpadalos-dalos. Win, kasalanan natin ito. Nakasalalay ang ating mga buhay. Dahil sa iyong pag-aalboroto. Lagi na lang akong nag-iisa. Anong pamilya mayroon ako? Pinipili ko na talikdan ang aking mga karapatan. Pasaway na bata. Alam niya ba ginagawa niya? Huwag kang magalit. Mayroon pa tayong 30 million. Tama. Idodonar ko rin ang 30 milyong premyo para tumulong sa mga nahihirap na artista. Ano? Winnie, nababaliw ka na ba? Dapat ibinabahagi niya ang premyo sa atin. Inanunsyo na ang mga ranggo. Susunod, magbibigay ng talumpati ang chairman. Problem Begins 17 din. Narinig kong babae ang chairman ng Ascend Corp. Wala sa atin ang nakakilala sa kanya. Siya ang kinabukasan ng Ascend Corp. Tama ka. Masyado siyang bata para sa ganoong kapangyarihan. Nasaan siya? Mga minamahal na panauhin.
Ako ang bagong hirang na chairman ng Ascend Corp. Winnie Zahn. Win! Ako ang iyong ina. Inay. Paano naman ako? Kami rin. Ang sulat na ito ng pagkakait ng pagiging anak, pirmado mo ito. Sa harap ng lahat. Win. Nagkamali ako. Malinaw na ang lahat. Ako, si Winnie Zahn, ay hindi na magkakaugnay sa mga Zahn. Ngayon, nakita na ng lahat ang iyong tunay na kulay. Hindi na sila makikipagtulungan sa iyong pamilya. Win, kami ang iyong pamilya. Ganun ba? Hindi ba kayo ang pamilya ni Natalie? Tumabi ka. Win. Inay, huwag kang mag-alala. Mabait siyang babae. Hindi niya tayo pababayaan. Ginoong Zahn. Ang laking sorpresa, ang iyong anak na babae, ang tagapangulo ng Ascend Corp. Inay! Tumawag ng ambulansya. Zahn, ano ang gagawin natin ngayon? Tumawag ng pulis. Dapat panagutan ni Natalie. Paano naging chairman ng Ascend Corp si Winnie? Mga kasama, magsalita naman kayo. Maraming put si Win sa atin. Hindi niya tayo madaling patatawarin. Kasalanan mo lahat ito, paslit ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi gagawin ni Winnie ito sa atin. Tingnan mo ang nagawa mo. Nawala ang suporta ng Ascend Corp sa atin. At minamaliit tayo ng mga pangunahing pamilya. Tay, natatakot ako baka maagaw niya atensyon mo. Natalie, mabuti ang trato namin sa'yo. Kahit nang bumalik si Win, palagi ka naming ipinagtanggol. Ayaw naming maiwan ka. Pilit mo kaming pinapili sa pagitan ninyong dalawa at pinapaalis si Win. Wala nang pag-asa ang pamilya natin? Ano? Tinatapos ng Gibson at Ballard ang kontrata nila sa atin? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Lahat ng pamilya sa Tersol ay tinatapos na ang kanilang mga kontrata sa atin? Ano? Okay, nakuha na. Hahanap ako ng solusyon sa madaling panahon. Clyde, pigilan mo muna sila. Sabihin mo sa kanila na si Winnie ay, pagkatapos ng lahat, aking anak na babae. Hindi niya ipagkikimkim ang sama ng loob na ito. Sa madaling panahon, siya ay makikipagkasundo sa atin. Kung hindi uusod si Winnie, ang aming pamilya ay mapapahamak. Siguro dapat kong siyang magmakaawa. Hindi man lang niya tayo makikita saan tayo pupunta para magmakaawa sa kanya. Tatay, kung siya ay naging malupit, hindi tayo dapat magpigil laban sa kanya. Tatay, Kahit ngayon, sinisiraan mo pa rin siya. Natalie, paano ka naging napakasama? tatay, nanay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nats, magsalita ka. Siya ay isang Zahn, ngunit tinalikuran niya tayong lahat. Ikalat ito sa media. Pipigayin siya ng media. Upang protektahan ang reputasyon ng Ascend Corp. Makikipagbati siya sa atin. Magtatagumpay kaya ito? Tatay, gagana ito. Geneng, Zahn, Ipinanganak nila ako. Ngunit ang tigas ng puso nila sa akin. Gnang, Zahn, paano tayo makakaganti? Yamang ako ay walang awang tao. Magiging ganon na nga ako. Tatay! Nanay. Tapos na ang lahat. Anong ibig mong sabihin?
Ginagamit ni Win ang Ascend Corp para pilitin tayo. Pipilitin tayo ng Ascend Corp? Anong pag-asa meron pa tayo? Sa loob lang ng ilang oras. Mababang karote na tayo. Dahil ba ito sa pagpunta natin sa media? Sa halip, nagalit siya sa atin. Oo, yun na nga siguro. Tatay, paano naging ganito kawalang puso si Winnie? Ito lahat ay ideya mo. Gusto ko lang ay maging maayos ang pamilya. Nanay, Pulis kami. Nasaan si Natalie Zahn? Pinaghihinalaan ka sa tangkang pagpatay. Sasailalim ka sa pagtatanong sa istasyon ng pulis. Nanay, tatay! Ayaw kong makulong! Mahal, pinalaki naman natin siya. Magulo ang sitwasyon natin. Hindi natin siya matutulungan. James, Charles, Sean, tulungan niyo ako. Pinakamahal niyo ako, di ba? Gusto namin, pero hindi namin kaya. Natalie, gumawa ka ng krimen. Dapat mong harapin ang mga bunga. Tatay, nanay. Ano ngayon? Wala na akong magawa. Mahal, mabuti ang trato ng ina mo kay Win. Sa loob ng 2 taon, gusto rin niya ito. Bakit hindi natin gamitin siya para maakit si Win na umuwi? Pausapin natin siya kay Win. Ito na lang ang paraan ngayon. Bakit wala pa si David? Abala sa trabaho. Sa kumpanya. Darating sila mamaya. Huwag silang mahuli. Nainis ako kay David. Pinapahalagahan niya ng labis ang ampon na anak na babae pero pinapabayaan ang tunay niyang anak. Kawawang apo kong babae. Napakahirap na buhay ang kanyang dinanas. Bakit hindi mo kausapin si David at hayaan kaming aming alagaan si Win? Mas mabuti siyang kasama ng kanyang mga magulang kaysa sa amin na mga matatanda. Lolo, Lola, na-miss ko kayo. Oh, Win. Halika, umupo. Sutil ka. Anong lakas ng loob mo? Ang tagal na mula nang huli kang bumisita sa amin. Oh, Lolo, abala ako sa aking pag-aaral. Bukod pa riyan, bumalik ako. Sa sandaling tinawag ako ni Lola. Lolo, labis kitang namimiss. Bakit hiniling ni David na tawagan kita sa bahay? Oh, may kung ano. Matatanda na ngayon ang aking mga lolo't lola. Mas mabuting hindi nila malaman na pinutol ko ang ugnayan sa mga Zahn. Ngunit pinapunta nila ako sa bahay ni Lolo. Malamang nais nilang kumbinsihin ako ni Lolo. Lolo, nagdala pa ako ng mga regalo para sa'yo. Win, saan mo nakuha ang pera? Mahal, bayaran mo si Win. Sige. Win, dalawin mo kami. Hindi kailangan ng mga regalo. Lolo, hindi naman ito mahal. Ito lang ang paraan ko para ipakita ang paggalang. Win, sino yon? Siya ang driver na inayos ni Papa para sa akin. Paumanhin, Mr. Zeller. Nag-ayos siya ng driver para sa'yo? Kailan pa siya naging mabait sa'yo? Lolo, ang mga tao ay nagbabago. Nagbabago ang mga tao? Ang Leopardo hindi nagbabago ng balat. Naku, tama na. Tigilan mo ang pagsisigaw sa kanyang ama sa harapan niya. Ito ay naglalagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Win, gagawa ako ng iyong mga paboritong ulam mamaya. Gusto ko ang iyong pagluluto. Win. Gisela. David, kailan ka pa naging magalang? Tatay, palagi naman akong ganito. Tatay, may dala akong regalo para sa iyo. Ito. Mga supplements ito. Wow! Nag-freeze na siguro ang impyerno. Nagregalo ka sa akin? Tatay, ano pong pinagsasasabi ninyo?
Tama si Lolo. Mga regalong pinili ni nanay at tatay. Para sa inyo at kay Lola. Mahal, may kakaiba talaga. Tama na yan. May mabuting hangarin sila. Luluto na ako para sa inyo. Lola, tutulungan ko kayo? Win, dito ka lang. Makipag-usap ka sa amin. Ano ba ang pumasok sa isip mo ngayon? Dati ayaw na ayaw mo kay Win. Nasaan na ang iyong ampon na anak? Tama nga. Hindi mo ba siya dati laging isinasama? Huwag na nating pag-usapan siya. Si Win ang tunay kong anak. Mahal, talagang nagyelo na sa impyerno. Magluluto na ako. Mag-usap tayo. Sasama ako. Uupo na ako. Win, upo ka na. May mali. Bakit ka nandito? May konting problema kami kay Win. Anong problema? Pinagtripan mo na naman siya. Tatay, hindi namin magagawa. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayaw niyang malaman niya na naghiwalay na tayo. Wala po iyon, tatay. Naalala ko lang na matagal na tayong hindi nakikita. Tatay, kailangan nating madalas magkita o magkakalayo tayo ng loob. Tama ba, Win? Hindi mo naman ito inalintana dati. Oh, kasalanan ko po, tatay. Lolo, masarap ang mansanas. Ang tamis. Tikman mo. Babalatan ko para sa iyo. Salamat, pero ayokong istorbohin ang mga estranghero. Pamilya tayo, hindi mga estranghero. Nagkawatak-watak tayo dahil kay Natalie. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, kaming lahat ay babawi sa iyo. Oh, tama siya. Talaga ba yun? Win, ano ba talaga ang nangyari? Wala po, Lolo. Siguro napagtanto nilang hindi nila ako napansin. Ngayon, gusto nilang maging mas mabait sa akin. Mabuti yan, Win. Oo, mabuti yan. Bakit biglang nagbago ang loob? Kasalanan namin lahat. Lolo, pakiusap, kausapin mo si Win. Kausapin siya tungkol sa ano? Gusto niyang putulin ang relasyon sa amin. Manahimik ka. Tumahimik ka. Teka. Kaya may masamang balak pala kayong lahat. Win, ano ba talagang nangyari? Lolo, walang nangyari? Tumigil ka sa pagsisinungaling. Kung wala talagang nangyari, hindi mo gugustuhin putulin ang relasyon. Magsalita ka. Paano mo ba pinaginitan si Win? Dahil kay Natalie? Sabi ko nga, nambubuli siya. Lolo, bata ba si Natalie? Hindi pa alam ang tama. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi po, Lolo. Hindi po. Magsalita ka. Anong ginawa mo kay Win? David, wala kang puso. Kabilang si Win sa mga Zan. Sino si Natalie para sa atin? Tanga ka. Tatay, nagkamali ako. Pinagsisihan namin lahat ng ginawa namin. Pinagsisihan nyo? Ganyan na lang ba talaga? Kung hindi nanalo si Win at naging tagapangulo ng Ascend Corp, hindi ninyo pinagsisihan yon. Pinagsisihan nyo yan. Nasa panganib ang kapakanan nyo. Hindi namin alam na tagapangulo pala si Win ng Ascend Corp. Kung naalaman lang namin nun. Edi siya na, kami ang kapatid ng tagapangulo. Kaganda ang pakikitungo namin sa kanya. Nakakainis. Ganyan, Lolo. Noong unang pumunta kami, para sunduin si Win, siguro ng apartment sila nakatira ni Alex. Paano namin malalaman na si Alex pala ang tagapangulo ng Ascend Corp? Bubugbugin kita, pasaway. Lolo, bata sa posisyon na wala pa masyadong alam. Bata pa ba siya? Mas matanda siya kay Win. Mahal, bakit ka galit na galit? Mga walang hiya kayo. Umalis kayo. Lumabas kayo riyan. Mula ngayon, hindi na kayo pamilya ko.
Apo kong babae na si Win lamang ang meron ako. Tatay, wag po. Win, talagang pinagsisihan ko iyon. Wala akong pakialam kung tayo ay bangkarote. Wala akong pakialam kung si Natalie ay nasa bilangguan. Naghahangad lang kami na hindi mo putulin ang relasyon mo sa aming lahat. Oo, Win. Tama yan. Nangako akong luluhod ako. Kung marunong kang magpinta. Hindi ko ginawa yon, kaya gagawin ko na ngayon. Ako, pasensya na, Win. Pasensya na talaga. Patawarin mo na ako. Napakagaling na pag-arte. Win, humihingi ako ng paumanhin. Patawad. Humihingi rin ako ng paumanhin. Patawad. Wen, paumanhin sa iyo. Ang talino. Inilalagay nila ako sa isang mahirap na sitwasyon. Tama na. Nilalagay ninyong lahat siya sa isang mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit sa akin. Tatay, ang nangyari sa ating pamilya ay ang nararapat sa atin. Ngunit si Win ay aking laman at dugo. Siya ang kapatid na babae ng iyong mga apo. Ano ang dapat nating gawin kung siya ay magputol ng ugnayan sa atin? Alam ko ang gusto ninyo. Hindi na maiiwasan ang pagkabangkarote ninyo. Nais ninyong ayusin ang mga bagay kay Win para gamitin nga ang Ascend Corp para tulungan kayong magsimula muli. Tatay, hindi yon. Tama yan. Gusto lang naming patawarin kami ni Wen. Win, patawarin mo ba sila? Win, patawarin mo ba sila? Win, ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Mas mabuti ka ngang wala sila. Mula ngayon, kami na lang ang magiging pamilya mo sa pagmamahal namin. Magiging masaya ka. Win, bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Desisyon ko ito. Win, hindi na kita iiwan. Hindi mo ko pinili noon. Wen, nagkamali ako. Pinili ko si Natalie. Kasalanan ko, hindi kasalanan ni David o ng mga kapatid mo. Hindi mo kailangan patawarin ako, pero inosente sila. Kahit na yon, ganyan pa rin tono mo sa akin. Hindi mo alam ang mali mo. Kung alam ninyong lahat ang mali ninyong ginawa, hindi ako magiging ganito kalupit. Wen, hindi kita patatawarin. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay ko. Win, halika, kumain na tayo. Espesyalidad ito ni Bella. Kumain ka ba? Heto, ang ilang sinabaw. Win, Tapos na. Tapos na ang lahat.